Magandang tanghali po mga kabarangay. Bago po tayo mag-proceed sa update, sa lahat po ng tumatawag, hindi ko po kayo masasagot ng Lunes hanggang Sabado dahil may trabaho po ako, pasensya na po. At kapag may time naman ay nag-PPM naman po tayo. Sa lahat naman po ng nagtatanong kung saan po makakakuha ng COC at ng yung isa pa, yung statement sa COMELEC po, at pwede po ninyong kopyahin yung pinost ko po. Pwede po ninyo kasi itong i-rewrite dahil yung madadownload po o nadadownload po sa COMELEC ay may marking po. Yes po, may mark nga na sample, kaya mas maigi po na i-rewrite na lamang po ninyo yung pong ano yan tawag doon, yung certificate of yung pong sworn statement on conflict of interest. Yes po, pwede po ninyong copy na lang yan at i-write. So, sa mga nagtatanong naman po, ano ba ang nangyari doon sa caucus? Ano po ba ang balita? Natuloy po ba sila? Mga kabarangay, wala po tayong update dyan. Kasi yung caucus na sinasabi po nila, kung natuloy man ay hindi po naka-on air yun. Yes po, na privado po yun na pag-uusap po nila. So wala po tayong update tungkol po diyan. At sa mga nagtatanong naman po, tuloy ba ang halalan? Postpone na ba ito? Palagi pong sinasabi ng COMELEC at ng mga legit po na content creator na kagaya ko, hanggang wala pong bagong batas, ay tuloy na tuloy po ito na nakatakda sa November 2, 2026. Bagamat napakarami po ng kanilang mga isinusulong, ay yan pa rin po ang umiiral na batas, ang RA 12232. Ngayon, pag-usapan po natin, dahil marami pong nag-react doon po sa sinabi ko na mga nauna ko ng content na mababanaag mo po na maaaring ma-postpone o magkatsansa ang postponement kapag umaksyon na po ang Senado. So yan nga po, umaksyon na po ang Senado. Nag-file na nga po ng term fixing bill itong si Senador Chis Escudero. Kaya lamang po hindi po nabasa yan at hindi pa nakarating ng first reading dahil nga po may request ang committee chairman na si Jinggoy Estrada, si JB Ejercito, pasensya na po, si JB Ejercito, na pag-usapan muna po yan sa caucus. So wala pa nga po tayong alam kung natuloy o hindi. At kahit papano po ay nabahala tayo dahil ang promotor po o ang author po ng term fixing bill na si Senador Chis Escudero ay nahalal po, na-elect bilang miyembro po ng Local Government Committee ng Senado. Kasama po si Lito Lapid. So, alarming po mga kabarangay, at wait and see na lang siguro. Mga kabarangay, nabanggit ko rin po sa aking naunang content na kapag matapos po na caucus ay isinulong pa rin, nakarating pa rin po sa unang pagbasa ang term fixing bill ni Senador Chis Escudero, ay may paglalagyan po o may kalalagyan ang BSKE postponement. Magkakaroon po yan ng lakas or magkakaroon po ng tsansa na ma-postpone ang halalan kapag ang bill po ni Chis Escudero ay nakarating po sa plenaryo. Bakit ko po nasabi ito mga kabarangay? Kung nagkaukus nga po sila at pinag-usapan, hinimay po na mabuti ang sinusulong nilang batas, bakit pa nila yan isusulong kung nakita nila na yan po ay idideklara na unconstitutional, kung wala po silang makikitang dahilan na yan po ay makakalusot? Napakasimple lamang po mga barangay. Kaya po ang titingnan natin ay kapag naisulong nga ang Senate bill po na iyan at umusad, nakarating po ng pagbasa, nakarating po sa committee hearing, mga kabarangay, ay malamang po na nakakita po sila ng butas para yan po ay maging constitutional. Napakasimple lamang po. So yan po ang ating aantabayanan mga kabarangay. Bago po tayo magpatuloy, maglalambing lamang mga kabarangay.
baka po naman na pwedeng i-like, i-share at mag-comment po sa aking mga content. At syempre po sa mga napadaan lang, baka naman po, napakadali lang naman po na mag-follow. Yes po, at kung kayo po ay nakatutok dito po sa usapin na barangay at SK election, mas maigi na po na lagi kayong updated kung kayo po ay nakapalo, mga kabarangay. So, baka naman po. At kung sakali po na hindi na po umusad dyan, kagaya po ng nauna kong content, ay mawawala na po ng bisa anuman po ang ipasang batas para sa postponement ng mababang kapulungan o ng Kongreso. So yan po ngayon ang tinitingnan natin. Ang ating pong minomonitor ay ang Senado. Uulitin po natin para mas malinaw. Kapag umusad po, nakarating po sa plenaryo ang Senate Bill, term fixing ni Chis Escudero, ay talaga pong may lakas na po ng loob sila na ituloy ito dahil parang may nakita sila na makakalusot pa rin po yan. Sa bagamat anuman po ang mangyari, ang huling baraha po, huling hahatol, kung yan nga po ay magiging batas, ay ang Korte Suprema. Dahil kapag po may ang term fixing bill po na ito ay naging batas, nakaabang lamang po ang ating iniidolo na si Atty. Makalintal. Yes po, bagamat pinanghihinaan na daw po siya ng loob para kontisin ito kung sakali man, ay mas nananaig po yung kanyang pagkamakabayan at mas nananaig po na ilaban ang demokrasya. Kaya sigurado po na kapag yan po ay naging batas, ay hahamunin po o kukwestiyonin yan ni Atty. Makalintal sa Korte Suprema. Hindi lamang po si Atty. Makalintal ang iniisip natin na kukontest, kukwestiyon po kung sakaling yan po ay maging batas nga. Nandyan po yung mga armed wings o mga non-partisan po na nagbabantay ng halalan. Ang NAMPREL, PPCRB at marami pa po. At napakarami na po ng mga kababayan natin, mga simpleng tao po na talagang tutol po na ma-postpone pa ang barangay at SK election po na ito na nakatakda nga sa November 2, 2026. Dahil nagawa na po nila ng una, ng pangalawa, maaari po kung sakaling ito po ay ma-postpone na naman, ay paulit-ulit na lamang po nila na gagawin ito para hindi na po magkaroon ng halalan ang barangay, mga kabarangay. Yes po, napakarami naman po ng mga nagdududa sa Korte Suprema, pero dapat po ay maging positibo pa rin ang lahat na ang batas ang mananaig, ang demokrasya po ang mananaig. Real talks based on facts.